ikaw yung tipo ng runner na dumidepende ka sa pangalan ng sapatos, sa logo ng sapatos, hindi ka dumidepende sa material ng sapatos, sa performance ng sapatos, sa pagtakbo at ayong makatipid, ako na nagsasabi sa inyo, huwag mo na itong panoodin yung review ko sa sapatos na ito. Pero kung ikaw yung tipo ng runner na dumidepende ka sa material ng sapatos, sa performance ng sapatos, sa pagtakbo at gusto mo makatipid, tara, pag-usapan natin ito. So, ang pangalan ng brand ng sapatos na ito sa accent natin ay Hui Teng. Sa Chinese accent, Hui Kang. At nakilala ko itong brand ng sapatos sa TikTok. So, bago ako makipag-usap sa kanila, tingnan ko muna yung mga sapatos nila, yung material ng upper layer at itong midsole. At napansin ko, pang running ito. Ito rin ang pinakamahal nila na sapatos, nasa 2,800 pas ito. At ito rin guys, ay pang speed training at racing event nila. So, tara, tingnan natin kung ano ang maging experience ko dito sa pagtakbo. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng Hui Teng na nakabase sa TikTok shop para i-test o gawan ng review, pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng magiging opinion ko dito ay base sa experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Itong upper layer tinawag nilang zipper step technology, pero hindi nila dineclare ko anong klaseng material ang ginamit nila dito, kung JICA ba ito o jacquard. Pero kapag tinitinan ko yung texture ng upper layer ng 361 degrees flame tree, halos magkapareha sila ng texture. Tingnan nyo guys, oh. Magkaiba lang yung kanilang design. At kapag tinitinan ko ng ganitong angle, halos magka-press lang din sila ng nipis ng upper layer. Napansin ko lang din dito sa upper layer, may pagka-transparent ito at yung pagkagawa sa kanya ay breathable dahil sa marami siyang malilit na butas. Yung toe cup naman ito, malambot. Hindi naman sobrang lambot, may konting tigas pa rin kasi bumabalik. May support kahit papano sa ating toes. Yung tang naman ito, medyo malapad ng konti. Manipis lang din, breathable yung pagkagawa. Sakto lang din yung haba. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacing holes. Tapos yung kanyang sintas, medyo mahaba. Yung sintas niya may mga bilog-bilog sa gilid. Nakakatulong yan para hindi basta-basta luluwag yung pagkatali natin dito. Yung collar lining naman ito dito sa part na to walang foam. Pero dito sa may bandang gitna, merong foam. Sakto lang yung kapal, malambot. Nakakatulong to para hindi magkaroon ng irritation yung ating Achilles kapag tumatakbo tayo na mabilis. At meron nung nakakapang heel counter, so nakakatulong yan para may lock ng maayos yung heel natin dito. Dito sa back, dito sa taas, malambot, pero dito sa baba, matigas. Nakakatulong to para may lock ng maayos yung heel natin dito sa loob ng sapatos at nakakadagdag to sa stability kasi kapag tumatakbo tayo, hindi sa basta-basta gegewang. Nga pala guys, meron siyang reflectorized design dito sa harapan, tapos dito naman sa back, meron siyang hawakan para kapag isusot mo yung sakong mo dito, hindi ka nahihirapan. Yung midsole naman ito, sabi sa advertisement nila ay supercritical carbon wave high elastic technology, pero hindi nila dineclare kung anong klaseng material ang ginamit nila dito, kung EVA ba to, nylon ba to, or PBA. So papakaramdaman ko ng gusto ang midsole nito kung malambot ba o matigas. Ang kapal naman ng midsole dito sa forefoot ay 30mm, tapos dito naman sa heel ay 37mm. So meron itong 7mm drop. So para sa akin, pwede ito sa forefoot striker, midfoot striker, at sa heel striker. Napansin nyo guys yung pakorb nito dito sa harapan? Parang ang taas niya. Parang ang aggressive nito. So, tingnan niya natin. Papakaramdaman ko ng gusto kung aggressive ba talaga ito sa pagtakbo. Meron din itong T700 full palm carbon plate na nakikita guys dito sa outsole. Tapos sabi sa advertisement nila, ito daw ay mahaba tapos malapad para sa proportion. Yung rubber outsole naman ito, sabi nila sa advertisement nila ay marathon class liquid CPU na merong properties na wet and dry, anti-slip, light and wear resistant. So, tingnan niya natin kung ito ay makapit sa kalsada. At kapag tinitinan ko ng ganitong angle, sakto lang yung kapal nito para sa speed training at racing. Tingnan nyo guys, oh. Pag ganitong angle. Pag ganitong angle. So, balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos yung itakbo. Kung mabilis pong mapudpod yung rubber outsole nito. Ito naman ang kanyang insole, hindi ganun kakapal, may mga nakaimbos dito sa may bandang forefoot, malambot, yung pagiging malambot niya mabilis bumalik. Nga pala guys, ang material nito ay liquid polyurethane, so hindi basta-basta rin itong insole na to. Mababa yung support sa arch, dito naman sa heel, pa-curve, may mga nakaimbos dito sa may bandang heel, malambot, yung pagiging malambot niya mabilis din bumalik. 233 grams sa size 7, ang ganito guys, so tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
Yung ginawang takbo ko dito ay easy run, speed run, at may kasamang sprint. So naka 18 kilometers ako dito, oras 1 hour and 47 minutes, average pace 5 minutes and 58 seconds, average SR 135 BPM. Pag-usapan muna natin na naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, yung footbed niya, sakto lang ang luwag, pero yung upper layer, medyo pombok. Maluwag yung nararamdaman ko dito sa toe box. Dito sa gitna, sakto lang din, hindi maluwag, hindi rin masikip. Meron ako nararamdaman dito na support sa arch hook. Dahil sa yung paa natin dito sa loob ng sapatos, nakalubog pa ng konti. Kaya may nararamdaman ako dito na mayroong support sa arch hook. So ibig sabihin, yung midsole dito sa may banda rito ay extended. Dito naman sa heel, sakto lang din yung nararamdaman ko, hindi naman maluwag at hindi rin masikip. So sa tingin ko itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa. Hindi pwede kayo sa sobrang lapad na paa kasi baka masikipan kayo dito sa may bandang gitna. Pwede sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa, at sa narrow ang paa. Pagdating naman sa sizing nito, ito po ay true to size. Unang takbo ko dito at nasa warm up ako, nagpe-pace ako ng 6 minutes per kilometer, wala ako nararamdaman na malambot sa midsole nito. May pagka-firm yung kanyang midsole. Pero nung nasa 2-3 kilometers na ako, nagpe-pace ako ng 5 minutes per kilometer, meron ako nararamdaman na malambot sa midsole nito. Hindi naman sobrang lambot, malambot lang siya na comfortable yung nararamdaman ko dito. So ibig sabihin yung midsole nito kailangan mong itakbo ng mabilis sa pace mga 5 minutes per kilometer para ma-press mo ng gusto yung midsole nito at maramdaman mo yung pagiging malambot ng midsole nito. I-compare naman natin ang pagiging malambot ng midsole nito dito sa 361 degrees flame 380. May pagka-similar yung pagiging malambot ng midsole nila pero hindi sila 100% magkaparehas. Dito naman sa Anta C2026 mas malambot ang midsole nito kaysa dito. At dito naman sa Aerosban Heat 2.0 may pagka-similar yung pagiging malambot ng midsole nito pero hindi sila 100% magkaparehas. Sa pagiging responsive naman ng midsole, tumatakbo ko ng 4 minutes per kilometer. Meron ako nararamdaman na bouncy feeling sa midsole nito. At itinakbo ko pa ito ng mas mabilis na pace na umabot ng 3 minutes and 28 seconds. Ang responsive pa rin na nararamdaman ko sa midsole nito at ang sarap ng itakbo sa fast pace. So ibig sabihin itong sapatos na ito ay pang speed training at pang race event. Sa pagiging stable naman ito, napapadaan ako sa pantay na kalsada, palikong kalsada, pakurb na kalsada, stable ang nararamdaman ko dito. Sinubukan kong itakbo ito sa palikong kalsada tapos pataas. Pababang kalsada tapos paliko. Stable pa rin naman yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nakakaramdam na nawawalan ako ng balanse habang tumatakbo ako. Pero kung nag-over pronation ka at tumatakbo ka ng mabilis na pace, mga 4 minutes per kilometer, 3 minutes per kilometer, tingin ko magiging unstable to sa inyo kasi yung midsole dito sa may bandang forefoot, itong inside ball, medyo malambot kapag nasa mabilis na takbo. Sa mga 4 minutes per kilometer at 3 minutes per kilometer, bumababa siya ng ganito. So, kung nag-over pronation ka, sa tingin ko magiging unstable to sa inyo. Pero sa mga supination na katulad ko sa neutral ang bagsak ng paa, yung pantay, sa tingin ko wala tayong magiging problema sa stability nitong sapatos. Sa pagiging aggressive naman ito, napaka-aggressive niya kasi ang nararamdaman kong unang bumabagsak sa akin ay yung forefoot to midfoot. Hindi ko nararamdaman na bumabagsak o lumalapat yung aking heel sa ground. Yung rubber outsole naman ito makapit sa kalsada kasi nung tumakbo ako, basa ang kalsada. Hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito. Tulong din yung pagiging makapit na rubber outsole nito sa pagiging stable nito. At kung napapansin nyo, medyo malapad din yung outsole dito sa may bandang forefoot. Nakatulong din yan sa pagiging stable nito. Nga pala guys, itong sapatos na ito ay neutral shoe. Sa strike pattern naman ito, pwede ito sa forefoot striker, sa midfoot striker kasi hindi ganun kataas ang kanyang drop, at pwede ito sa heel striker kasi may enough cushioning yung kanyang heel. Sa 18 km sa takbo ko dito, meron pa rin ako nararamdaman na response sa midsole nito. So sa tingin ko, pwedeng maitakbo ito ng half marathon, marathon hanggang ultra marathon. Bakit hanggang ultra marathon? Kasi yung stock height nito para sa akin ay enough na hanggang ultra marathon. Pag-usapan naman natin guys ang durability nitong sapatos na ito. Excited ako dito kasi bagong brand. So naka 18 kilometers na ako dito. Ito na nangyari sa rubber outsole niya. Dito sa gilid nito may konting gasgas.
Dito sa kabila, may gasgas na yung kanyang pattern. Dito naman sa kabila na to, wala pa masyadong gasgas. So sa tingin ko, yung rubber outsole niya ay matibay. Pero kung gagamitin nyo to sa lahat ng takbo, sa easy run, sa long run, LSD, sa speed run, sa race event, sa tingin ko hindi tatagal yung rubber outsole nito. So ito naman guys, ang nangyari sa kanyang midsole. May mga maliliit na bitak pero hindi ganun kalalim, hindi nabakbak yung kulay. Dito naman sa kabila, may konting maliliit na bitak-bitak, hindi ganun kalalim, hindi rin nabakbak yung kanyang kulay. So sa tingin ko, matibay yung midsole nito. Tingnan naman natin guys ang dikit ng upper layer at ng midsole kung nawala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside wall, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa toe box, nakadikit pa rin. Dito sa may harapan, nakadikit pa rin. So matibay yung mga dikit nito. Pag-usapan naman natin ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unang-una nagustuhan ko dito yung pagiging magaan nito. Napaka-effortless nung tumatakbo ko na mabilis. Pangalawang nagustuhan ko dito, napaka-breathable ng upper layer kasi hindi ako nakakaramdam na umiinit yung pako dito sa loob ng sapatos nung tumatakbo ko na mabilis. Hindi rin ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko. Pangatlong nagustuhan ko dito yung maayos na response ng midsole sa mabilis na pace. Pang-apat na nagustuhan ko dito, napaka-affordable ng presyo nito. Ang hindi ko naman nagustuhan sa sapatos na ito yung upper layer niya. Medyo malambot. Hinigpitan ko naman to bago tumakbo pero nung tumatakbo na ako, maluwag yung nararamdaman ko sa upper layer nito. At ang pangalawang hindi ko nagustuhan dito, yung midsole niya, hindi malambot sa mabagal na pace. Pasensya na kayo guys, malakas ang ulan, pakinggan nyo. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description na link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood, ingat po kayo, malakas ang ulan, run safe po.